DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Ay, biyernes na tayo ngayon. Ika-siyam ng Agosto 2024. Sa ulo ng ating mga balita. Sama ng panahon o LPA, posibleng mabuo sa may Batanes ngayong weekend. Bagat magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa. Japan, niyugyug naman ang magnitude 7.1 na lindol. Pilipinas, ligtas sa tsunami. 6.3% ang paglago ng ekonomiya, patunay na epektibo ang economic policy ng Pangulong BBM ayon po naman sa Kongreso. CA naglabas ng freeze order sa mga bank account at mga ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy at ng SMNI. Ni Ka-Chief itinanggi ang alegasyon ni Senator Bato de la Rosa sa ICC probe kaugnay ng Duterte War on Drugs. E-Patrol mobile service ng LTO planong palawakin pa. Dalawang bagong national scientists pinangalanan ng Pangulong BBM. Wire clearing operations ikinasan ng MMDA at Meralco sa lungsod ng Maynila. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, isang low pressure area ang inaasahang mabubuo sa northeast ng Batanes ngayong weekend. Ayon kay Benison Estreja ng Pag-asa, hahatakin at palalakasin ng potential LPA ang southwest monsoon ng habagat na sa mga susunod na ilang araw. Batay sa forecast ng Pag-asa, mataas ang tsansa na magkaroon muli ng panibagong weather disturbance sa silangang bahagi ng Taiwan sa may northeast ng Batanes ngayong araw hanggang weekend. Sinabi pa ni Estreja na palalakasin ng LPA at Tropical Storm Maria na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ang habagat na magpapaulan naman sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Huling namataan ang Bagyong Maria sa layong 2,230 kilometro silangan-hilagang silangan ng Batanes. Nasa labas pa rin ang Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, habagat pa rin at mga localized thunderstorms ang siyang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Ingat po, Niyanig naman ang magnitude 7.1 na lindol ang bahagi ng southwestern Japan. Napanayam ng DZRH at ang radyo natin kay PBOX Director Teresito Bacolcol, nangyari ang lindol dakong alas 3:42 ng hapon oras sa Pilipinas sa Miyazaki Prefecture. Ito po sa Kyushu. Unang iniulat ang lakas ng lindol bilang magnitude 6.9 pero kalaunan itinaas ito sa magnitude 7.1. May lalim ang lindol na 33 kilometro, tectonic ang pinagmulan. Sa ulat ni Direktor Bacolcol, wala namang banta ng tsunami sa Pilipinas at sa huling update, wala namang nangyaring malaking alon sa bansa. Base po sa mga data ay wala daw pong threat ng tsunami. So nag-issue po tayo ng no tsunami threat sa Pilipinas. And in fact, pati yung Pacific Tsunami Warning Center ay nagbigay din ng advisory na walang tsunami. Samantala, ayon naman sa Chief Cabinet Secretary ng Japan na si Yoshimasa Hayashi, naglabas sila ng tsunami advisory sa Japan pero wala namang naitalang malaking pinsala sa mga tinamaang lugar. Ganman, umabot pa rin ng hanggang 50 centimeters ang alon sa may Miyazaki noong mangyari ang pagyanig. Ohayo gozaimasu sa ating mga kababayan dyan po sa Japan. Sa mga suki natin sa iba't ibang bahagi po ng Japan, ingat po kayo. Magandang umaga din po sa mga Pilipino sa Taipei, sa Taiwan, at sa mga kababayan natin dyan po sa Hong Kong. Magandang umaga din po sa ating mga seafarers sa iba't ibang panig ng mundo. Muli, maraming salamat po sa inyong sakripisyo. Maraming salamat sa inyong pagpupursiging mapaganda ang ekonomiya, mapatatag ang ating dollar reserve.
Nalampasan na ng ports at casino magnate na si Enrique Razon Jr. ang yaman ng real estate tycoon na si Manny Villar bilang pinakamayamang tao ng Pilipinas ayon sa latest report ng Forbes na inilabas kahapon. Bagamat napanatili ng magkakapatid na si ang mga tagapagmana ng yumaong SM Group founder na si Henry C. Sr. ang kanilang top position sa Forbes list. Sa individual basis, hawak na ni Razon, ni Ninong Ricky, ang titulo bilang pinakamayamang tao sa Pilipinas na ang estimated na kayamanan ay umaabot ng $11.1 billion. Iniuugnay ng Forbes ang pagtaas ng kayamanan ng Razon sa $3 bilyong na remarkable performance ng kanyang shares sa International Container Terminal Services na lumago ng halos 80% sa nakalipas na taon sa gitna ng muling pagbangon ng pandaigdigang kalakalan. Samantala, nakaranas naman si Villar ng katamtamang pagtaas ng net worth. Umakyat ng $1.2 billion lang naman upang maabot ang $10.9 billion net worth. Ang mas mabagal na paglago ay nagresulta naman para bumaba ang kanyang rankings. Kumpara kay Razon, sa unang pagkakataon ay nakakuha ito ng number 2 spot. Ito naman po ang talaan ng iba pang 10 pinakamayayamang negosyante ngayon sa Pilipinas. Yung nga pong magkakapatid na si siblings, $13 billion. Si Enrique Razon Jr., $11.1 billion. Villar, number 3, $10.9 billion. Si Ramon Ang ay meron $3.8 billion. Si Isidro Consuhi at mga anak nito, $3.4 billion. Si Tony Tancachong ng Jollibee, $2.9 billion. Si Lucio Tan, $2.65 billion. Si Jaime Isabel de Ayala, $2.6 billion. Lucio at Susan Co ng Pure Gold po ito, $2.3 billion. At Aboitiz family ay meron naman $2.2 billion. Inako, baka naman nasa likod ng page si Angelo. Wala eh. Kalmanan man lalaglag. Hindi nyo sinama. Isyoso. Oras sa buong kapuluan. Maganda umaga, Pilipinas! 9 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today ha. Bantayan lang ho na akong hapon yung biglaang pag-ulan. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't man naman pahirapan ang self-con sa Pride, easy at worry-free ng laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. At dahil pinag-uusapan po ang mga pinakamayayaman sa Pilipinas, ang naitala umanong 6.3% na paglago ng ekonomiya sa ikalawang quarter ng taon ay nagsisilbing inspirasyon para lalo pang isulong ang patuloy na pag-unlad ng bansa at indikasyon nito na tama ang mga polisiyang pang-ekonomiya na ipinatutupad ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito naman ang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na nagpahayag din ng paniniwala na ang patuloy na pag-angat ng ekonomiya ay dahil sa kolaborasyon ng executive at ng legislative branches na mapaganda ang kalagayan ng buhay ng mga Pilipino. Inilala din ng leader ng Kamara ang kahalagahan ng naitalang paglago sa industriya ng 7.7% at sa services naman ay 6.8%. Ito ay nakalikha ng mapapasukang trabaho at magpapalakas sa lokal na ekonomiya. Ayon kay Romualdez, ang pag-angat ng sektor ng industriya at serbisyo ay napakahalaga dahil nagbibigay ito ng mas maraming trabaho na importante sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang patuloy na paglago ng sektor na ito ay patunay na tiwala ang mga Pilipino sa ating ekonomiya at sa kinabukasan ng bansa. Nasa freeze order naman dahil sa inilabas na kautusan ng Korte Suprema o ng Court of Appeals ang bank accounts at mga ari-arian ng wanted na si Pastor Apollo Quiboloy. Sa desisyon ng Court of Appeals, may nakita silang matibay na ebidensya na nag-uugnay sa mga iligal na gawain nito gaya ng qualified human trafficking, sexual at child abuse, bulk smuggling, money laundering at marami pang iba. Dahil sa freeze order, hindi na maaaring galawin ni Quiboloy ang kanyang pera at mga asset maging ang pera ng Children's Joyce Foundation, isang organisasyong nasa loob ng compound sa Davao City.
Kasama rin sa mga bank account na na-freeze ang mga napag-aari ng mga individual na kaalyado ni Kibuloy tulad ni Maria Teresita Dandan, Helen Panilag, Pauline Canada, Crescente Canada, Ingrid Canada, Silvia Quemanes, Jacqueline Roy, Alona Santander at Marlon Acubo. Isinampa ng Anti-Money Laundering Council ang petisyon sa Court of Appeals upang matiyak na hindi magagamit ng religious leader ang pera habang may mga nakabimbin pa itong kaso. Kinumpirma naman ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na nagtatago lamang ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy sa compound ng kanilang simbahan o yung Kingdom of Jesus Christ sa Barangay Buhangin sa Davao City. Ito'y matapos na magpositibo ang lahat ng indikasyon na nasa loob lamang ng naturang compound si Kibuloy sa kanilang isinagawang investigasyon. Ayon pa kay Torre, ang dome ng Kingdom of Jesus Christ ay halos kasing laki ng 4 na Araneta Coliseum o kabuang 30 hectares at may 41 struktura kaya maaaring o malaking hamon sa kanila ang pag-aresto kay Kibuloy. Kaugnay nito, merong sinabi ni Torres na may mga strategy na daw sila para sa paghahain ng warrant of arrest, ngunit hindi na niya ito idinitalye sa ngayon. Ay mga misis, amoy araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho. Abay na diyan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Vitapalan Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Tatlong miyembro ng Dawla Islamia, Hassan Group, kabilang ang isang bomber, mapayapang sumuko naman sa 602nd Brigade at sa lokal na pamahalaan ng Pagalungan. Detalye na balita mula kay Jun Dimakutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Mapayapang sumuko ang tatlong miyembro ng Dawla Islamia Hassan Group na pinamumunuan ng isang Almoben Sibod mula sa Barangay Dalgan, Pagalungan, Maguindanao del Sur na kabahagi ng 220 hectares Ligawasan Marsh. Sa impormasyon mula sa Pagalungan Municipal Police Station, isa sa tatlong sumuko ay bomber umano ng DI Hassan Group na kinilalang si Abu Yasser Saligan alias Moro Islam, residente ng Sitio Barriowata, Barangay Dalgan, Pagalungan, Maguindanao del Sur, habang kinilala rin ang dalawang kasamahang pawang miyembro na sina Ebra S. Geludin alias Ebra mula rin sa nasabing lugar at Makalapeng Pinopolan alias Abdul Mambas mula rin sa nabanggit na lugar. Isinuko ng tatlo ang isang unit ng Garand Rifle, isang unit ng homemade Ingram, isang unit ng IED at isang unit ng homemade RPG na may isang bala ng 81mm mortar. Ang DI surrendery sa formal na ipresenta kina 602nd Infantry Liberator Brigade Commander Brigadier General Donald Gumiran, 90th Infantry Bikislahi Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Roel Gavilanes at Honorable Salik Mama Sabulod, Municipal Mayor ng Pagalungan, Maguindanao del Sur. Sa pahayag mula kay Brigadier General Donald Gumiran, ang mapayapang pagsalong ng armas ng tatlo ay patunay lamang umano na epektibong tuloy-tuloy na cooperation and coordination ng 90th IB at LGU sa ilalim ng Balik Loob Program. Ang tatlo ay inisyal na tumanggap ng financial aid, rice assistance mula kay Mayor Salik Mama Sabulod, habang ayon naman kay Vice Mayor Abs Mama Sabulod, posibleng mabigyan din sila ng pangkabuhayan assistance tulad halimbawa ng mga gamit sa pangingisda. Mula sa Bangsamoro Region, Mindanao, ako si RH19, Jun Dimakutak, nag-uulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maraming salamat. Sa Mindanao pa rin isang tulak naman arestado, higit sa 90,000 pesos na iligal na droga na kumpiska ng mga pulis sa Davao City. Detalye na balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. Jun. Mayong buntang usab, Kuyang Angel, kalabuso sa kulungan ng isang tulak ng illegal na droga matapos na aresto sa ikinasang drug bypass operation ng pinagsalin na person ng Talumong PNP, PDEA 11 at NBI 11 dakong 1:50 ng hapon, Agosto 8, 2024 sa Santos Cuyugan Road, GSIS Heights, Barangay Matina Crossing, Davao City. Ang suspect na kilalang si alias Emerson, 44 anyos, nakatira sa Puro Cuario, Bugakmaa, Davao City. Batay sa report
report ng Talomo PNP na aktuhang nagbibenta ng isang pakete sa inihinalang shabu ang suspect kaya siya inaresto. Sa kabuuan, nagkakalaga ng 90,020 pesos ang nakumpiskang illegal na droga mula sa posisyon ng suspect. Sa ngayon, nakakulong na ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, John. Nagpaabot naman ng kanyang support at tulong si Senator Bongo sa mga TESDA graduate na kumuha ng kursong Event Management sa Digital Rizal Training and Assessment Center. Ito po sa Binangonan, Rizal. Binigyan din nito ang pangako na isusulong ang pag-unlad ng kasanayan at oportunidad sa kabuhayan para sa mga Pinoy, partikular na sa mga galing sa mahihirap na pamilya. Sa kanyang mensahe, tinukoy ni Senator Go ang mahalagang papel ng TESDA sa pagbibigay sa mga Pilipino ng kasanayang kinakailangan upang makakuha ng trabaho at mapabuti ang kalidad ng kanilang buhay. Binigyan din pa ng Senador ang pagbabagong epekto ng mga programa ng TESDA at ang mga ito ay magsisilbing daan para sa maraming individual upang makamit ang katatagan sa pananalapi at paglago bilang mga profesional. Hindi naman isinasara ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang pintuan nito sa mas pagpapinabuti, mas pinahusay na bersyon ng online gaming sa kabila ng total ban sa Philippine Offshore Gaming Operators o mga POGO. Sinabi ito ni PAGCOR Chair at CEO Altenco sa deliberasyon kaugnay ng mga kontribusyon ng mga kumpanya o mga government-owned corporation sa mga programa ng gobyerno habang dinidinig ng House Committee on Appropriations ang national budget. Ay Altenco ang instruction ng Pangulong BBM, i-wind down ang operasyon ng lahat ng mga POGO sa kanilang supervision sa katapusan ng taon. Pero pinag-aaralan nila ang posibilidad na magkaroon ng isang uri ng upgraded version ng online gaming. Ginawa ng PAGCOR Chair ang pahayag matapos tanungin ni Northern Samar 1st District Representative Paul Daza kung may pagkakataon bang natuto ang gobyerno sa karanasan ito sa pamamahala ng mga POGO at mai-apply sa kalaunan. Ilang tugon sinabi ni Tenco na ginagawa na nila ito bago pa man magpalabas ng total ban order ang Pangulo. At ito ang dahilan kung bakit nabawasan nga ang mga POGO mula 298 noong nakarang administrasyon na ibaba ito sa 43 na lamang. Medical Marijuana Bill suportado ng pamunuan ng Cordillera PNP. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat, Romy. Sinusuportahan ng pamunuan ng Police Regional Office Cordillera ang medical marijuana na pinagtibay na sa pangatlo at pinal na pagbasa sa mababang kapulungan ng Kongreso nito lamang Hulyo 30. Ayon kay PROCAR Regional Director Brigadier General David Peredo Jr., ang panukalang batas ay pakikinabangan ng mga gumagamit at nagtatanim ng marijuana sa Cordillera. Sinabi niya na karamihan sa mga gumagamit ay mga senior citizens para sa kanilang karamdaman at naniniwala siya na makikinabang sila kapag tuluyan ng ganap na batas ang medical marijuana. Samantala, sa tuloy-tuloy na anti-drug operations ng kapulisan sa Cordillera, kinumpiska at winasak nila ang abot sa 8.58 milyong piso ang halaga ng tanim na marijuana at seedlings. Maliban pa ito sa 7,018 kilo ng tuyong daon na marijuana, 1,506 na gramo ng marijuana seeds at 729 na millimeters ng marijuana oil ang nakumpiska sa magkakawalay na anti-drug operation. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:20 ang oras sa buong kapuluan. Baka may mga importante kayong lakad. Magbaon ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pipilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Magandang umaga po sa ating mga magagandang kumadrona. Ginagamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang tisya, reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
Kapulisan naman ng Eastern Visayas, pinasimulan na ang paghahanda para sa papalapit na 2025 midterm election. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad Jimmy. Nagsimula na ang paghahanda ng kapulisan para sa seguridad sa papalapit na 2025 na midterm election. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Reynaldo Pawid. Ayon kay General Pawid, nagkaroon na sila ng meeting at may mga specific instruction na nila sa mga kapulisan sa pagtukoy sa mga areas of concern sa Eastern Visayas. Ang pagtukoy ng areas of concern ay base sa nangyari noong nakaraang eleksyon. Inutusan rin ng PNP official ang mga PNP personnel na mapuntahan ng mga lugar na hindi naaabot at malalayo, walang road networks at kulang ng communication signals. Tiniyak ng general ang peaceful election, kaya target ng mga kapulisan na kumpiskahin ang mga illegal firearms, illegal drugs sa private armed groups sa papalapit na election. May 4 na pag sa Eastern Visayas na sa kasalukuyan sinasailalim na ng surveillance. Mula dito sa DYV Lacson Radyo Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Jimmy. Ikinalugod naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pinakabagong alyansa ng Partido Federal ng Pilipinas at Nationalista Party. Political season na talaga. Ito ay sa kanyang pagsaksi sa nilagdaang alyansa ng dalawang partido para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Ayon sa Pangulo, ikinatuan niyang nagkasama ang malalaking partido sa bansa para sa pagbabago ng buhay ng bawat Pilipino. Kasabay nito ang panawagan ng Presidente magtrabaho para sa pagkakaisa ng bawat bansa o ng pagkakaisa sa bansa at mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino imbis na magdulot ng dibisyon o hidwaan. Kaya naman na ating ginagawa ito. Dahil patuloy ang we are continuing to answer the call for unity. And this is what I always explain to people. This is, of course, this is in preparation for the midterm elections. But nonetheless, it is something that we have been talking about during the presidential campaign. Ang ating sigaw ay ang pagkakaisa, unity. And that continuing call for unity remains. And that is why it is very gratifying to see that the significant, the big and influential and historical national parties of the Philippines have come to answer that call for unity. Itinanggi naman ni National Intelligence Coordinating Agency o NICA Director General Ricardo De Leon ang alegasyon ni Senator Bato de la Rosa na nakipag-usap ito sa mga opisyal ng Philippine National Police kasama sina Speaker Ferdinand Martin Romualdez, House Appropriations Chair Saldi Co at dating Senador Antonio Trillanes support kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs campaign ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ni De Leon, nakiusap sa kanya si Major General Romeo Caramat. Samahan siya sa pakikipagkita kay Speaker Romualdez upang ipahayag ang interes nito na maging susunod na hepe ng PNP. Ang kwento pa ni De Leon, sa pakikipag-usap ni Caramat kay Speaker Romualdez, ipinabatid nito na handa siyang kumanta sa nalalaman niya hinggil sa extrajudicial killings sa Dragon War o sa War on Drug. Kabilang na listahan ng mga pangalan na target itumba, weekly quota at payment process kapalit ng top post sa PNP. Ngunit nilinawan niya ni Romualdez na ang pagtatalaga ng PNP chief ay prerogative ng Pangulo at wala siyang impluensya sa desisyong ito. Ibinasura rin umano ni Speaker Romualdez ang alok ni Caramat na sabihin ang kanyang mga nalalaman sa madugong war on drugs kapalit ng pagtatalaga sa kanya bilang hepe ng pambansang pulisya. Nag-aaralan na ngayon ng LTO ang pagpapalawig pa ng kanilang e-patrol services sa mga susunod na buwan. Ayon kay Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, lain itong maabot ang serbisyo pati ng mga malalayong barangay. Kasabay nito ng pagresolba sa patuloy na reklamo ng mga motorista na matagal na proseso sa mga serbisyo at hindi accessible ang mga ito sa opisina ng LTO. At ito ipapalawakin po natin, no? We are hoping to be able to do this per province, down to the municipalities and down to the barangays, no? In coordination with the LGUs. Parang LTO na po ang nalapit sa tao, hindi na po ang tao nalapit sa LTO.
Magugunit ang layo ng e-patrol mobile service ng LTO na ihatid sa publiko ang mga serbisyo ng ahensya gaya ng registration at license renewal. 27 na makalipas ang alas 4, mga supporter naman ni Vilma Santos, pinupush din ito na maging national artist. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Puspusan na ang pagsagawa ng iba't ibang activities at ilang mga programa para sa Star for All Seasons Miss Vilma Santos. Sa darating na Sabado ay magkakaroon ng isang exhibit sa Makati na kung saan ay babalikan nila ang mga nakaraang pelikula ni Vilma Santos, lalo na itong kanyang pelikulang Burlesque Queen. Ang sabi nga ng premiadong aktres, kailangan niya itong daluhan dahil bilang pagbigay importansya din sa mga ganitong klaseng activities na inihanda ng kanyang mga supporters at mga kaibigan. May mga ilan pang mga activities na pinaghandaan ng mga Vilmanians para ito isinusulong nilang maging national artist si Ate V. Kamakailan lang ay sinuportahan ng grupong aktor na pinangunahan ni Ding Dong Dantes ang pag-nominate kay Vilma Santos bilang national artist. Kaya paulit-ulit na nagpapasalamat ang Star for All Seasons sa mga suportang ibinigay ng mga kasamahan sa industriya, lalo na ang mga fans. Pero sinasabi naman ni Ate V na sapat na raw sa kanya ang importansya o pagpapahalaga na ibinibigay sa kanya. Pero malaking bagay syempre kapag igawad sa iyo ang ganong klaseng parangal. Kaya tingnan na lang natin kung mapipili nga si Vilma Santos bilang national artist pagkatapos itong parangalan naman ang kanyang kakompetensya, talaga mahigpit na kakompetensyang aktres na si Miss Nora Honor. Mula sa kanaunan sa Pilipinas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Dalawang eksperto naman ang hinirang ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang national scientist dahil sa kanilang mga nakamit na tagumpay sa larangan ng genetics, nematology at plant pathology. Ito ay pinakaloob sa inisyong Proclamation Order No. 642 at Proclamation Order No. 643 ng Pangulo na nagdedeklara bilang national scientist kina Carmelita David Padilla at Romulo Helbingo Davide. Si Dr. Padilla ay kinilala dahil sa kanyang kontribusyon sa larangan ng genetics na naging daan para maisabatas ang Republic Act No. 9288 o yung Newborn Screening Act of 2004 at Republic Act 10747 o yung Rare Diseases Act of the Philippines. Lain ang nasabing mga batas na mapigilan ang pagkakaroon ng diferensya sa pag-iisip at pagkamatay mula sa sakit pagkasilang. Samantala, kinilala naman si Dr. Davide sa kanyang nagawa sa larangan ng nematology at plant pathology na nagresulta sa paglikha ng biological control agent laban sa nematodes na ginamit bilang alternatibong chemical ng mga magsasaka. Nairehistro ito bilang Biocat na manufactured sa Germany at ibinebenta sa Europe, Amerika at iba pang bansa. Itinuturing din siyang Father of Plant Nematology at nakatanggap ng Ramon Magsaysay Awards noong 2012 dahil sa kanyang paggamit sa agham na makatutulong sa sektor ng mga magsasaka. Congratulations sa ating mga bagong scientists. Ay mamaya nga pala, Ivan, yung balita din natin tungkol sa mga nanalong estudyante sa iba't ibang kompetisyon po naman sa larangan po ng physics at saka ng chemistry. Babalita natin yan. And speaking of mga magsasaka, huwag natin kalimutan ang magandang programa para ho sa mga magsasaka, lalong-lalo na dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po ito upang maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpo-produce na sila ng dekalidad na mga raw material para po sa production ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, habang pinalalakas natin ang sektor ng pagsasaka, pinalalakas din natin ang ating lokal na ekonomiya. Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Ang tangerine chocolate ay available po sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan. Pwede nyo i-check kung ano-ano yan. Na ang mga raw materials ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, kapag tinatangkilik natin ang gawang atin, lumalakas lalo ang loob ng ating mga magbubukid, ng ating mga magsasaka na mag-produce upang magkaroon tayo ng food security. Tangerine chocolate, gawang lokal, but taste and looks global.
Isang babae na may kasong pork outs ng stapa, arestado naman sa bayan ng Limay, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Municipal Trial Court Limay, Bataan, inaresto ng mga tauhan ni Police Major Dennis Duran ang isang babae na alias Jalaine, 42 anyos, residente ng Barangay Landig, Limay, Bataan. Ang pag-aresto sa akusado base ito sa 4 na ulit na isinampang reklamo na istapa ng kanyang naging biktima. Ang suspect ay nakakulong ngayon sa detention facility ng Limay Municipal Police Station at makakalaya lamang ito pansamantala sa bisa ito ng inihaing halaga na piyansa ng korte na 76,000 piso para sa 4 na kaso. RH37, Danny Kumilang, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Mayapaamak kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. 28 anyos naman na helper ng isang punerarya na bangga ng kotse. Naku, patay. Ito po'y sa Basista, Pangasinan. Detalye na balita mula kay RH38 na Freddy Pajardo. Masantos siya kabasan ni Chikayamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy. Patay ang isang helper ng purinarya na mabangga ng kotse habang tumatawid sa Provincial Highway sa Barangay Palma sa bayan ng Basista. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Vrail de Dong-ok, nakilala ang biktima na si Denver Marcelino, 28 anyos, binata at residente ng Barangay Tarisi, San Carlos City. Sa investigasyon na batid na alas 8 ng gabi, tumatawid sa highway ang biktima ng aksidenteng mahagip ito ng paparting na kotse na minamaneho ni Raul Bandong Salazar, 30 anyos, residente ng Barangay Matik-Matik, Santa Barbara. Sa lakas ng impact ay tumilapo ng mailang metro ang biktima na nagtamo ng malubhang sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na naitakbo pa ng MDRRMO Basista sa paggamutan petisyo, balit idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Ayon sa mga investigador, hindi na nagsampa ang pamilya ng nasawi ng kaso dahil nagkaroon na ng pag-uusap ang driver na si Salazar na sasagutin na lamang nito ang gastusin sa burol at palibing ng biktima. Ito si Freddy Pajardo, RH38, nag-uulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Para nakakalimutan na yata ng mga pulis na kahit na may aring luhang ganun, ay kinakailangan pa rin isang pahuyong reklamo. Trabaho nyo yan eh. Binigyan din naman ni Senator Christopher Bongo sa isinagawang turnover ceremony ng Super Health Center sa Maitum, Sarangani Province ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Super Health Center sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Senator Go, importante ito lalo na sa mga lugar kung saan may kakulangan ng serbisyong medikal at napakalayo ng mga health centers para ilapit ang mga paunahing serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan. Kasabay nito, tiniyak ng Senador ang kanyang patuloy na pagsusulong sa pagtatayo ng naturang pasilidad sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga kapwa mambabatas, mga kapwa senador, Department of Health at local government units. Kapatunayan, ayon kay Senator Go, may pondo ang itatayong higit sa 700 super health centers. Kasama na rito ang 12 itatayo sa Sarangani Province. Kabilang sa mga alok ng naturang health facility ay outpatient, birthing, isolation, diagnostic, pharmacy, ambulatory, surgical unit, serbisyo para sa kalusugan sa mata, tenga, ilong, lalamunan, oncology centers, physical therapy, rehabilitation centers at marami pang iba. Ay, congratulations nga pala kay Governor Lala Talino Mendoza, no ha? Operational na po soon, malapit na hong magbukas ang North Cotabato Dialysis Center. Ano ha? Yan po ay isa sa mga natatanging proyekto ng lalawigan sa pamumuno ni Governor Lala Mendoza. Personal na naghatid naman si Senator Lito Lapid ng ayuda at mga family food pack sa mga mangingisda sa Masinloc, Zambales. Ito ay sa mga nawala ng kabuhayan dahil sa fishing ban ng China sa West Philippine Sea. Sa inisyatiba ni Lapid, mahigit sa 600 mga mangingisda at mga market vendors ang nabiyayaan ng ayuda at family food bags mula sa DSWD. Bukod sa relief goods, namahagi din ang senador ng tig 3,000 piso sa kada mangingisda at mga vendor. Abot naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo kay Senator Lapid sa kanyang pagdalaw at sa napapanahong ayuda. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga po sa mga Pilipino dyan po sa Netherlands. Ang dami din mga Pilipino pala sa Netherlands. Ano ha? At sa mga suki ho natin dyan sa Canada. Mahiwagang tunog!
6,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan, nakuha na ho yung isang item na hinahanap po natin. Ano ha? Ang prinsipyo na lamang po ng P6 ang ating pinagtatalunan. Basta ito ho'y isang bilog na bahagi ng bagay na ginamit na ng PAGCOR sa pinakahuling event, yung National Photo Contest. Ito na po ang ating mahiwagang tunog. Oh, ano yan? Alam nyo yan. Basta ang ginagawa ho dyan, wag kinento ko na, bigyan ko na yung prinsipyo ng P6. Tutok kayo sa linggo. 4:00 sa Radyo Henyo, magbibigay tayo ng giveaway clue. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-645. Sunod ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ulitin natin 0919-282-6485. Ngayon, sa mga sasalit, sasagot online, kinakailangan pong magkaroon kayo ng sharer badge. Ayan, kinakailangan i-share nyo muna ang ating programa bago ho kayo sumagot. Ayan, 6,000 ang naghihintay na premyo. Pag hindi pa rin nadali, sa linggo 4:00, makinig ho kayo sa Radyo Henyo, magbibigay tayo ng giveaway clue. Ayan, ang isang alam ko, pagkatapos mong gamitin ito, dapat naglilinis ka ng kamay o naliligo ka gamit ang Shield Bath Soap. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga kay Mayor Senny Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Thank you, Mayor, sa pagbati. Kaya din kay Justice Max De Leon, kahit abalang-abala ito sa pagsusulat ng mga desisyon, hindi nakalimutan bumati. Kay Ambassador Harry Amping at kay Ma'am Naida Amping, magandang umaga. Siyempre, si Congressman Dodor Plato ng Bulacan, Kong Ador. Maraming salamat. At sa lahat ng mga miyembro ho ng Class Mapitagan ng Philippine Military Academy, Class 80, ayan sa ating mga pinagpipitaganang kagalang-galangan, at mga mga matitikas pa hanggang ngayon, na mga mapitagan. Maraming salamat sa inyong mga pagbati. At sa lahat ng mga kababayan natin, sa mga suki natin, sa mga kaibigan natin bumati, maraming salamat sa mga miyembro ho ng St. John. Special mention si Brother Manny De Leon. May citation pa si Brother Manny. Brother Manny De Leon ng Notre Dame of the Jangas University. Principal ho namin yan nung high school. May mga pagbati ho siyang binanggit. Maganda umaga, Pilipinas! Thank you, Brother Manny. At ang susunod na balita naman natin ay para po sa mga nakatutok sa atin na mga miyembro ng Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Ito ho yung mga talagang nagbabanat ng kanilang vocal cord tuwing hapon. Di baling magalit ang kapitbahay. Gandang umaga kay Nabaswani, kay Tita Cora, Sir Art, Ma'am Linda, Ma'am Loy, at saka kay Junior Bao. Makinig kayo mabuti. Lakasan nun yung radyo. Tsaka sa lahat ng mga suki natin, medyo nasa senior age na. Alam ba ninyo na pwede palang humaba at maging makulay ang buhay sa simpleng pag-awit? Hindi ito kwentong kutsero. Bukod sa masayang aktibidad ito, meron itong benepisyo sa ating kalusugan, lalong-lalo na kapag tayo po'y kumakanta. Hindi lang nandun tayo sa Taco Met, so naliligo, Pero kung sintunado naman boses nyo, okay na. Diyan na lang muna kayo sa banyo. baka madisgrasya pang salamin ng bintana ninyo dahil mabato kayo ng kapitbahay. Hindi. Wala namang sintunadong boses. Depende lang yan sa nakikinig. Iba kasi mga kumakanta na nga hindi nagre-reklamo pa kayo. Ayan, Pero bawas-bawasan nyo ang pagkanta ng My Way. Marami na nadisgrasya dyan. Ayon sa pag-aaral ng University of Frankfurt sa Germany, sabi ko sa inyo, hindi kwento kutsero ito Ito po sa ilalim po ng isang mahabang pag-aaral ng mga dalubhasa sa University of Frankfurt, yan po sa Germany, napag-alaman na tuwing tayo pala ay kumakanta, nagre-release ng immunoglobulin ang ating katawan na isang uri ng antibodies na siyang nagpapalakas ng ating immune system. Ayun, oo. Pero bakit ang bata, pagka kinakantahan mo ng lalabay, di ba? Parang ayaw matulog ka agad. Ano ba yun? Natutuwa ang bata o nabubwisit dun sa kanta? Again, depende ho sa tono. Kung malarak naman yung kanta mo, talagang hindi makakatulog ang bata. Eto naman, para sa mga heartbroken, at nakadadama ng sakit ng nakaraan, idaan mo din daw yan sa pagkanta. Dahil ayon po sa pag-aaral, ayon po sa research ni
Pita Altayib, noong 2012, sinasabing ang pag-awit pala ay nakapagpapataas ng ating pain tolerance. Ayun. Kaya kung kayo may mga nararamdamang sakit, idaan nyo sa kanta. Oo. Di ba? Wag lang yung wag yung kantang masyadong mabilis dahil baka mamaya ayan may suggestion pa dito. Yun daw Kisap Mata by River Maya. Ganon? Kanta ba yun ng mga sawi? Ang kanta ng mga mag-asawa. Fly me to the moon. Ayan. Fly me to the moon at maiwan ka na muna dyan. Hindi, wag ka na yan At dahil sa kailangang kontrolado ang ating paghinga tuwing tayo'y kumakanta, napapababa din ito ang cortisol o kilala bilang stress hormone at pinatataas ang oxytocin na kilala naman bilang happy hormone. Ayon pa sa pag-aaral naman ng University of Gothenburg sa Sweden, makabubuti din ang pagkanta para pababain ang blood pressure at mabawasan ang tsansang tamaan ng sakit sa puso. Ayan, Bernard Peralta, Arnold Clavio, Susan Enriquez, mga nakatutok sa atin tuwing umaga. Daanin nyo yan sa pagkanta. Nang sa gayon, hindi tayo nagkakaproblema sa ating mga puso. Ayan, General James Brillantes, kanta lang pala, kinatapat niya, Ito pa, Jerry Baha, makinig ka. Ayon sa pananaliksik ng Harvard at Yale University, ang pagkanta ay nakatutulong din para humaba ang iyong buhay. Ito ay dahil sa ang taong mahilig daw kumanta ay merong mas matatag na mental at physical health. Oo. Kaya para ho sa ating mga midnight singers dyan po sa San Diego, California, ituloy nyo lang ang hobby na yan. Nag-iintay na ang Philippine Arena. Maganda umaga, Pilipinas! Basta kung kinakailangan din ho ninyo ng immune booster, huwag nyo kalimutan mag-Ultabayo. Ano bang Ultabayo? Ang Ultabayo po ay nagtataglay ng Lactococcus lactis-strain plasma. Yun po yung postbiotic na taglay po ng Ultabayo. At ang bawat kapsula po ng Ultabayo, nagtataglay naman ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma. Kaya naman habang natutulog tayo, pag pumasok na ho yung PDC, o yung Ultabayo, yung postbiotic, ina-activate po na ito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan, At yan po ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan, kung kaya't nakatutulong ito para magkaroon tayo ng magandang tulog, sapat na lakas sa kinabukasan. Ayan, Kaya para malabanan natin ang iba't ibang mga problema, stresses at mga paghamon sa buhay, mag-Ultabayo tayo para mas sound ang ating tulog. Pagkagising ho ninyo kinabukasan, may panibagong sigla. At yan po lumalakas ang ating immune system. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang nagaling po ito sa Theoxis Health Ventures. Kung meron pa ho kayong mga concerns, may mga medical experts ho tayo nakastambay sa 0917-110-6580. Mag-text lang ho kayo ng inyong mga concerns yan at yan po isasagutin ng ating mga medical experts. At para ho naman sa mga nandito sa Pilipinas, available po ang Ultabayo sa lahat ng branches ng Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Tandaan ho natin na ang Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement rehistrado sa Food and Drug Administration, rekomendado ng mga doktor at ito po ay halal certified. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras mo na sa buong kapuluan, 45 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Ito na. Yung binabanggit ko sa inyo kanina na bukod ho sa kay Carlos Yulo, at saka kay doon ho sa mga mag-uuwi ng bronze medal, si Nesty Petesio at saka si Ira, ano nga pangalan ni apelyido ni Ira, Ira Panganiban, iba naman yun. Gas, ayan, si Ira Villegas, May kabuang 37 Olympians ang nag-uwi naman ng medalya sa kauna-unahang International Nuclear Science Olympiad. Ginanap naman ito sa New Clark City sa Pampanga. Mula sa iba't ibang bansa, 8 ang nakakuha ng ginto, 13 ang nasungkit na silver, 16 naman ang nanalo ng bronze. Binubuo sila ng mga pinaghalong mga mag-aaral na nasa junior at senior high school na may edad 20 anyos pa baba.
Ang gold medalist ay 4 na nanggaling po ng Singapore, tig-isa naman sa Sri Lanka at Thailand at 2 mula sa Pilipinas. Kita ho ninyo ha, sina Muhammad Noor G. Kasib at Neil Kyle Olaer Manikis. Samantala ang silver medalist naman mula sa Thailand, Malaysia, Pakistan, Sri Lanka, Iran at kinatawan ng Pilipinas na si Jeremiah Ausa. Iginawad naman ang special na parangal kina Tran Duan Dui Pokka ng Singapore at Muhammad Noor Kasib ng Pilipinas para sa pagkuha nila ng pinakamataas na puntos sa experimental at theoretical examination. Congratulations sa iba pang mga Olympians natin, mga batang Olympians sa larangan po naman ng nuclear science. Maliban nga din kay Kaloy Yulo na nakasungkit ng 2 ginto, isa pang Moro Senior High School student naman ang nakasungkit din ng ginto sa First International Nuclear Science Olympiad. Tubong Marawi po ang batang si Muhammad Noor Imam Kasib at kasalukuyang nag-aaral sa Philippine Science High School, Central Mindanao bilang incoming grade 12 student. Hinirang si Imam bilang nuclear ambassador matapos makakuha ng pinakamataas na puntos laban sa mga contender nito. 55 po yung nakalaban itong batang ito mula sa 14 na bansa na sumali sa naturang kompetisyon. Tulad ni Yulo, ito rin ay 2 ginto ni Imam kasunod ng gintong nasungkit niya sa nagdaang 36 International Math Olympiad. Ayon naman sa tatay ni Imam, magsisimula na muli ang klase nito sa Agosto 12 pero excuse muna siya dahil sasabak naman ito sa isa pang Olympiad. Nagaganapin naman sa Rio de Janeiro sa Brazil. Siya ang kaisa-isang Mindanaon sa 5-member team na kakatawan sa Pilipinas sa 17th International Olympiad on Astronomy at Astrophysics sa August 17 hanggang 26. Alam niyo ito, mas dapat nga bigyan ho natin ng mga cash incentives para mas ganahan pa. Oo. Ikita ho ninyo. Etong mga ito, mga kababata pa, nag-uuwi na ho ng mga gold medals, di ba? O, sa ating mga senador, Speaker Martin Romualdez, kay Senate President Chis Escudero, baka naman po pwede ho kayo magpasa ng batas na meron din pong cash incentives itong mga batang nagsisumikap din ho makapag-uwi ng medalyang ginto dito po sa Pilipinas. Ako Bicol Party List Representative Saldi Coy itinanggi ang mga alegasyon ni Senator De La Rosa laban sa kanila ni House Speaker Martin Romualdez. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Rigonan, RH12. Manang Milky. Ibubulgar umano ni Police Major General Romeo Karamat Jr. ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa extrajudicial killings sa kondisyon na siya ang may tatalagang hepe ng Philippine National Police. Ito ang sinabi ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co para pabulaanan ang mga alegasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Si Karamat ay dating hepe ng Criminal Investigation and Detection Group. Sa alegasyon ni de la Rosa, base umano sa kanyang iwan information na ipagpulong umano sina dating Senator Antonio de Llanes IV at dating NICA Director General Ricardo De Leon sa ilang opisyal ng PNP. Pinagagawa ng may ito ng affidavit para idiin sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bato sa issue ng EJ case at nasaksihan umano ito ni Ko at House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang statement, sinabi ni Ko, tinanggihan ni Romualdez ang alok ni Karamat dahil ang naturang appointment ay desisyon ng Pangulo. Bukod dito, nilinaw ng House Speaker, hindi siya mag-endorso kapalit ng ilang konsiderasyon. Ako si Milky Rigonan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Alas 4:50 ang oras sa buong kapuluan. Huwag nga pala natin kalimutan para ho doon sa mga naghahanap ng magandang investment opportunities. Yung pong alok ko sa atin ng Westchester Realty na pinakamurang ready for occupancy unit with easiest term, 5% lamang po ang down payment, pwede pang gives. Yun po yung mga proyekto ng Westchester Realty na Severa Mabalacan, Severa Bacolora Samira at saka yung Severa Prestige. Aba, 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan within 7 days. At ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone at nasa loob din po ng township ang iba't ibang mga amenities. Kasama na dyan ho ang palengke, ang mga department store at higit sa lahat nandyan ang eskwelahan, simbahan at
munisipyo. Kaya hindi mo na kinakailangan pang lumayo pa. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. At kung ngayon naman ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng bagong kotse. Bago ng bahay mo, bago pa ang kotse mo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Balbones. Magandang umaga, Pilipinas! 52 na makalipas ang alas 4 ng umaga, marami pa rin mga plaka na hindi na ibibigay sa mga motorista. Ayon sa Land Transportation Office Chief na si Assistant Secretary Vigor Mendoza, may mga car dealer kasi na hawak pa rin ang plaka ng mga sasakyang nabili noong pang 2023. Pero ayon kay Mendoza, naglabas na sila ng show cause order sa mga tauhan ng LTO at mga car dealers na inuulat na iniipit ang mga plaka. Araw-araw pinupuntahan po ako dealer. Kasi talagang makaawa na kami sa dealer. Marami na tayo na penalize sa dealer. From fines to suspension. Kailangan talaga ilabas nila yung mga plaka yan. Oo nga. Nagbibigay kayo ng show cause order, hindi sumusunod. Dapat suspindihin. Tapos kukutungan ng mga taga-LTO. Dapat pag alam ng LTO na hindi pa nare-release, huwag ka nang patawan ng multa. Diba? Kawawa naman. Kasalanan ba naman ang bumili ng sasakyan na yung kanyang plate license o license plate hindi pa nare-release? Nagsanib puwersa naman ang MMDA at Meralco. Nagsasagawa ito ng wire clearing operations, partikular na sa Intramuros, Maynila. Bahagi ito ng implementasyon ng MMC Resolution 2416 kung saan pinapaayos sa mga telco at Meralco ang mga nakalaylay na mga wire sa mga lansangan. Ayon kay MMDA Chair Romando Artes, layo ng operasyon na maiwasan ang mga aksidente sa kalsada at para na rin mapaganda ang lungsod, partikular na ang Intramuros. Ipinapaayos natin po sa mga telcos, sa Meralco at sa ibang utilities yung mga dangling wire dahil una-una delikado po ito sa ating mga kababayan, pwedeng bumagsak, nakaka-cause po ng traffic yung mga nakadangle na wires. And according to Meralco, marami po dyan ay hindi na kailangan at hindi na ginagamit. Ang problem po dito sa ating ibang mga telco companies, pag nagkabit ng fiber optics nila, iniiwan na po yung mga copper wires na hindi na po kailangan na dapat naman po ay tinatanggal nila. So, yan po yung inaalis po natin para rin po sa part ng pagpapaganda nitong Intramuros area. Ay, magandang umaga din po sa masuki natin dyan sa Dallas, Texas. Si Kuya Robert, tsaka si Ma'am Josepina Salazar sa San Antonio, Texas naman. Good morning sa ating mga kababayan dyan po sa Amerika at tsaka sa masuki natin dyan sa Canada. Ay, magandang umaga din po sa mga taga New York. Henry Pahe dyan sa Maryland, magandang umaga. At saka si Carol. Carol, ano nga apelido mo ngayon? Nakalimutan ko ang apelido ni Carol. Thank you dyan sa mga bumati sa atin dyan sa Amerika. Mga banat naman ni Vice President Sara Duterte, hindi dapat masamain ang Pangulong BBM. Ayon naman ito kay Senator J.B. Ejercito. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpaan sa RH28. Raymond. Umaasa si Senador J.B. Ejercito na hindi negatibo ang pagtanggap ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga banat ni Vice President Sara Duterte sa kanyang administrasyon. Sa halip ay tanggapin ito bilang hamon at kalampagin ng lahat sa gobyerno na magdoble kayod dahil marami pang trabaho. Aminado si Ejercito na marami na sa ating mga kababayan nang naubusan ng pasensya dahil sa kanilang pakiramdam ay wala pang improvement kahit na nasa 3 taon ng Pangulo sa kanyang termino. Ang gusto ng ating mga kababayan ay may resulta ng mga ipinangako. Bagamat sa kanyang paniniwala hindi matutugunan overnight ang mga problema ng bansa, lalo na sa larangan ng infrastructure development, energy, inflation at pati pagbaha. Para kay Ejercito, nasayang ang pagkakataon na may maganda sanang relasyon ang Pangulo at Pangalawang Pangulo dahil kapag hindi sila nagkakasundo ay masama ang signal nito sa mga dayuhang mga investors. Ito si RH28 Raymond Advance nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Raymond. Samantala, para naman kay Senator Amy Marcos, dapat nang magsalita ang Pangulong Bongbong Marcos sa isyu kung saan talaga napunta ang bilyones sa pondo para sa flood control project.
Wala kasi anyang natatakot sa Pangulo dahil sa sobrang bait nito. Hindi gaya ng dating Pangulong Digong Duterte na nanginginig sa takot ang gumagawa ng kalokohan ng mga opisyal. Pero nagbabala si Senator Marcos na huwag samantalahin ang kabaitan ng kanyang kapatid kung ayaw nilang masampulan. Dismayado ang presidential sister na tila walang pinupuntahan ang inilalaan ng Kongreso na halos 420 billion pesos na pondo para sa plant management matapos na malubog sa bahang Metro Manila sa kasagsagan ng Bagyong Karina at Habagat. Hindi pa nga niya nakakausad ang Pilipinas sa issue ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at agricultural smuggling. Lumutang naman ang issue ng flood control budget. Umapela si Senator Marcos sa mga kapwa politiko, isang tabi na ang pansariling interes para mabilis na mabuo ang master plan sa paglaban sa baha na matagal na ring iniutos naman ng Korte Suprema. Matatandaan na inamin ng Department of Public Works Secretary na si Manny Bonoan, wala ngang National Master Plan matapos ang pag-uusisa ng Presidential Sister sa pagdinig ng Senado. Kanya-kanyang kabig, kanya-kanyang lagay at alam naman natin yan kung sinong malakas at kung sino ang magaling na kontratista, yun ang gagawin. Samantalang hindi naman yun ang kailangan. Kaya siguro isang tabi muna yung interes ng mga politiko kahit mag-election next year, wala nang palakasan at ang gawin talagang ibuo yung master plan na matagal nang inuutos ng Korte Suprema dyan sa Mandamos. Hindi ko maintindihan. Pinagsabi na yan ng Korte Suprema sa Mandamos na magkaroon ng aligned. Yun ang word ng Supreme Court. Naimbag na bigat kada kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Santiago City, sa Isabela. Ay, magandang umaga din po. May buntag sa mga tigpaminaw nato diyan sa Pulumulok, South Cotabato. May buntag sa mga taga-Kidapawan City, sa mga taga-Mlang, taga-Magpeta. At saka, teka nga pala, muntik ko makakalimutan. Kahapon ka-birthday ko po, si Dr. Jean D. Dr. Jenny D. Ito yung magandang anak ni Dr. Jessica D. Believe ko din dito. Dalawa na po yung anak ni Dr. Jessica na parehong nasa larangan po ng medisina ang mukhang ang nagdoktor. Happy birthday, Jenny D. Pinangunahan naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang inspeksyon sa mahigit na 550 million pesos na halaga ng bagong assets ng pambansang pulisya. Kabilang sa mga biniling assets ay mga machine gun, patrol vehicle, mga motorsiklo at iba pa na iprenesenta naman sa Pangulong Marcos sa Campo Crame sa Quezon City. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbil, layo ng dagdag na assets at upgrades na ito ay mas mapabilis pa ang operational capacity ng pulisya sa paghatid ng seguridad sa publiko. Magugunitang binili ang mga bagong kagamitan at mga sasakyan ng PNP sa tulong ng inaprobahang Capability Enhancement Program funds para sa pambansang pulisya. Nadagdagan pa ang mga lugar sa lalawigan ng Batangas na may bagong kaso ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, nadagdag sa tala ang bayan ng Talisay na may aktibo na ring kaso ng ASF. Nako! Unang kinumpirma ng DA na kabilang sa mga may aktibong kaso ng sakit sa Batangas ang bayan ng Lobo, Lian, Rosario, Calatagan at Lipa City. Samantala sinabi ni De Mesa na nagutos na si Agriculture Secretary Francisco Tularo Jr. ng emergency procurement ng 10,000 doses ng ASF vaccine na posible namang dumating sa susunod pang 2 linggo. Yung tinamaan na Henry ay itong Lian, Lobo, Calatagan, Lipa, Rosario at kanina natanggap din natin yung Talisay ay nagkonsin din. Sa ngayon ay nag-utos si Secretary Sue Laurel ng emergency procurement nitong vaccine na AVAC. Hopefully in 2 weeks. Nako, in 2 weeks pa. Ngayong araw na ito din, inaasahan na magpupulong dyan po sa DA ang iba't ibang mga stakeholders para ayusin ho yung protocol. Kaugnay po na muna, kaugnay ng gagawing massive field vaccination sa mga piling lugar dahil dumating na nga po yung 600,000 doses ho ng bakuna laban po sa ASF. Kasi hindi kinakailangan maliwanagan Ano nga ba ang magiging protocol ho nito? Lalong-lalo na yung proximity doon ho sa mga gagawan ho ng pagbabakuna, no ha? Tsaka meron pa palang mga expired na mga bakuna na in-extend lamang ho yung sinasabing efficacy, ano ha? Yun daw pong babakunahan
yun lamang pong mga partner at saka mga biik. Paano naman yung mga inahin? So yun ho siguro kinakailangan maliwanagan sa pulong mamya dyan po sa Department of Agriculture. Happy birthday kay Prince Yupanco Santiago. Aba! Binabati siya ng kanyang mami at ng mga mahal sa buhay. Si Dan Villamil mula sa Pag-asa. Kasama na natin. Dan, good morning! Good morning po Sir Angel at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Pakaraspre tayo ng mga pag-ulan ngayong araw na dala ng southwest monsoon o yung habagat na patuloy na umiiral sa malaking bahagi ng Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas. Asahan natin itong maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pakilat sa bahagi ng Ilocos Region, Zambales at sa Bataan. Kaya sa mga lugar na ito, patuloy tayong maging handa at alerto sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Mas maliwalas naman ang panahon na ating inaasahan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, nandiyan pa rin yung tsansa ng mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan na dulot ng thunderstorms. Maximum temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 22 degrees naman dito sa Baguio City at 32 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalagay ng ating karagatan sa kasalukuyan, wala pa rin nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon na ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Gulat. Dan, ano nga bang pangalan ng bagyo na nasa labas pa ng par? Maria, no? Opo, si Maria. So wala na po ito sa ating area of monitoring. So malayo na po ito. Malayo na, umakyat na. Okay, sige. So wala nang wala nang threat sa atin si Maria. Opo. Wala na po tayong binabantayan ring iba pang low pressure area o namang sirkulasyon na maaari pong maka-apekto sa ating bansa. Dan, maraming salamat. Ingat. Salamat po, magandang umaga. Ayan, pwede nang umuwi ang mga forecaster natin kasi walang binabantay ang bagyo. Kasi pagka may bagyo, walang uwian yan ha. Ay, nako, magandang umaga po kay Professor Andy Pereira. Prof, magandang umaga po sa inyo ha. Tsaka magandang umaga din kay PGM Wick Biloso ng GSIS. Ayan, okay. Kahapon din pala ay 123rd anniversary ng Philippine Constabulary. Kita ho ninyo. August 18 ho ang pagkakatatag ng Philippine Constabulary. Kaya sa mga dating opisyal ho ng PCINP, kumusta na po kayo? Lalong-lalo na kay retired Police Major General Charles Calima at kay General James Brillantes, mga batang San Miguel. Magandang umaga, Pilipinas! Ayun, Prince Yupanco Santiago, galing kay Mami Aya Marie at Daddy Roman, gending kay Lola Malu, Mami lang daw, Mami Malu at kay Lolo Aya. Ayan may discrimination ka, Malu. Pagka ikaw, Mami, pero pagka si Aya, Lolo. Ganon. Mabuti na lang yung mga apo ng mga kapatid ko. Ang tawag sa akin, Tito. Ganon talaga. Para you will stay young. Kaya ako, sa totoo lang 48 pa lang ako hanggang ngayon. Bakit? 48 is my age. Beyond that is wisdom. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong family wrapping compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, beating, and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butika at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Bago magkalimutan, eto muli ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Ayan. Alam nyo, gamit na gamit yan doon sa huling pa-event ng event ng Pagcor.
Gamit na gamit yan. Basta bilog na bahagi po yan ng isang item na ginamit doon sa huling event ho ng PAGCOR. At yan din po nakita natin ginamit doon ho sa katatapos na Olympics. Yan ha. Para ma-document. Okay na, para ma-document yung pong mga nangyari ho sa Olympics. Ayan ha. Kung ano yun, sagutin ho ninyo sa pamamagitan ng 0919-282-6485. So, ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit yung mobile number. Sa mga sasali online, po pwede ho kayong sumali basta't meron ho kayong sharer badge para mapabilang ang inyong sagot. Ayan ha. Basta ito ang clue na ibibigay ko sa inyo kasi nakuha na yung prinsipyo na lamang ho ng P6 ang hindi pa ho na bibigyan ng tama pagkatapos na gamitin to, usually nililinis mo yung kamay gamit po ang Shield Bath Soap. Magandang umaga, Pilipinas! Huwag nating sayangin ang oras ng Korte Suprema. Ito naman ang sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel III nang tanungin tungkol sa inihain ni Senator Robin Padilla na petisyon para liwanagin ang pagboto ng Kongreso sa charter change. Kasunod din ito ng pahayag ng Senate President na si Chis Escudero na premature ang chacha petisyon ni Padilla para asikasuhin ng Korte Suprema. Ayon kay Pimentel, hindi lamang ito premature kundi labas din sa jurisdiksyon ng Supreme Court. Sinabi ng Minority Leader hindi dapat nasasayang ang oras ng Korte na tila advisory opinion lamang ni Padilla dahil maaari naman itong maghain ng petisyon sa mas mababang korte. Pero totoo ba yun na gusto rin paimbestigahan ni Binoy yung yung away ng magnanay? Na si nanay ni Yulo, ni Angelica at saka ni Kaloy. Pati ba naman yun? Ewan ko, nadaanan ko lang. May ibibigay ding hiwalay na cash incentive ang Manila LGU o lokal na pamahalaan sa mga batang Maynila Olympic athletes na sina Carlos Yulo at EJ Obiana. Kapanayam ng DCRH at ang radyo natin, sinabi ni Manila Mayor Hani Lacuna, magbibigay sila ng 2 milyong pisong cash reward kay Yulo habang 500,000 naman ang kay Obiana. Sabi ni Mayor Lacuna, nanalo man o hindi ay kanilang pinapahalagahan ang effort ng mga atleta. Dagdag pa rito ang naghahanda na rin ang Heroes Welcome sa ngayon. Tinutukoy pa lamang yung magiging ruta na iaayon sa pagdating ni Kaloy sa bansa. Naantay din po namin ang date ng kanila pong pagbalik dito sa Pilipinas. Wala pa hong binibigay sa atin na definite date. Kung kailan po sila darating. Yung karangalan po na binigay sa atin ng ating 2 Obiena, yan po ang ating binibigyang pagpapahalaga. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-Tawi-Tawi, sa mga taga-Dipon sa Dipon Quirino, mga taga-Sarangani at mga taga-Binangonan Rizal. Magandang umaga sa mga taga-Occidental Mindoro. Happy viewing Ang Agosto po ay Sight Saving Month. Kaya nga sabi ni Dr. Jessica D ng Ideal Vision dapat magkaroon ka ng ideal sight. Kaya dapat kumakain ka ng leafy, green, and yellow vegetable. Pero ang sabi po ng FNRI, para mas maging efficient pala yan, kinakailangan pagkakain ka ng salad o kakain ka ng nilutong green, leafy, and yellow vegetable, kinakailangan may oil. Virgin coconut oil o kaya ay vegetable oil. O kaya yung olive oil. Ano nga ba? Kasi di ba nabalita ko nga sa inyo, ang problema para sa mata ay indicator na po pwede kang magka-Alzheimer's. In fact, madidetect 12 years bago magka-Alzheimer ang isang tao sa pamamagitan ng problema mo sa paningin. Alamin natin mula sa dalubhasa ang usaping ito. Kasama na natin ngayon ang isa ho sa mga iginagalang nating pharmacist na si Boss Brian Posadas. Sir Brian, magandang umaga ho sa inyo. Teka, walang volume si Sir Brian. Sir Brian? Hello, Kong Angel, dinig ako. Ayan, Sir Brian? Good morning, Kong Angel. Ayan, medyo malakas-lakas na. Sir Brian, okay.
Anong kaunayan ng immunity sa vision? Kasi sinasabi nga nila, yung problema sa Alzheimer's, di ba, may kinalaman yan sa immune system natin, ano ha? At saka yung vision. Paano nagko-correlate ang vision and immunity? Okay. So basically, no, yung immune system kasi natin, alam naman natin, it protects the body from infections and foreign invaders. Now, ang correlation kasi of your immunity and vision, kaya sabi nila, di ba, parang interconnected sila, because yung nutritional connection yan, yung kailangan mo na mga nutrients to strengthen your immunity also is what you need for you to maintain good vision. So for example, yun ang nakain na sabi mo kanina, mga green leafy vegetables, etc., yung mga oils, yung mga omega-3 fatty acids, vitamin C, zinc, vitamin A, kailangan din yan ng katawan mo to strengthen immunity at to maintain good vision. So ibig sabihin, kapag hindi ka sapat sa nutrients, your immunity goes lower and also your vision. Kaya nagiging connected sila. But another thing na sinisilip natin dito, no, na based sa mga study, ang poor immune system or our poor immune health, it can lead to what we call chronic inflammation. So pagka nagkaroon ka ng chronic na inflammation sa katawan natin, this negatively impacts a lot of our organs kasama yung eyes natin. Because when there are inflammation, there are maliliit na mga veins sa mata natin that's also affected. Kaya lumalabo yung vision natin. So kaya kailangan we maintain a strong immune system para lesser yung inflammation natin sa katawan natin, para controlled, no, as well. Balanced diet, regular exercise, avoiding smoking can help in good vision. Pero alam mo, kung ang isa sa pinakamalaki rin ang effect on your vision is really the sleep as well. Ang laki ng impact ng tulog with the vision natin. Yan yung, kasi tayo minsan parang, hindi naman madali yung buhay, di ba? Na parang, sige, trabaho tayo, we forget na matulog ng maganda, apektado yung vision natin. So, tama rin yun, no? Pagka hindi maganda yung sleep natin, it can potentially lead to Alzheimer kasi hindi nakakapag-repair yung cells natin and also our vision. Doon talaga siya tinatamaan. Sabi nga doon sa bagong pag-aaral, 12 years bago pa magka-Alzheimer sa isang tao, makikita na sa mga defects ng mata. Dahil nga doon sa yung sensory sensitivity ng ating sensory, doon ho madidetect, So, ang tanong nga lagi paano kung talagang kinakailangan mong magbawas ng tulog? Kung ang tulog mo, mga 5-6 na oras lang talaga sa isang araw. Tama. Ang mahirap pa sa atin, 5-6 na oras or 4-5, palagi mo 5 oras lang ang tulog mo, tapos mababaw pa, yan yung problema. Kasi pag mababaw yung tulog mo, konti na nga lang tulog mo, mababaw pa, hindi nakakapag-repair yung tissues natin, yung cells natin, walang tissue repair, walang regeneration that's happening. Because most of the tissue repair and the regeneration happens when you have a deep sleep, no? The body undergoes critical processes kasi ng repair, no? Kasama yung repair ng eye tissue. So, if you have a deep sleep, no, strong immunity as well, this helps maintain yung health ng retina natin, ng cornea natin, at yung iba pang parts of the eye natin. At saka nare-reduce yung eye strain. I think a lot of our listeners, no, lalo na yung mga bumabiyahe ngayon na maaga nagigising, nagtatrabaho, no, they would notice that they have this eye strain, lalo na lagi tayo nakaharap sa mga laptop natin. The deep sleep provides the eyes with a prolonged period of rest or magandang pahinga, na nare-reduce yung strain na accumulate ng mata natin during the day, and therefore it will involve na prolong yung focus natin, mas maganda yung reading and screen use natin. Again, it's not just having a number of hours rest, no, or number of hours ng tulog. Mahalaga yung quality sleep ng tulog. Correct. Oo. Yun ako, di ba, yung mga may side track lang ako ng konti. Yung mga may sleep apnea, kaya nga pinapa-address ng doktor yung sleep apnea, bukod sa kinakapos sila ng hininga, yung mga naghihilik na malakas, no? Dahil mababaw yung tulog usually ng mga naghihilik. Yan yung common misconception. Naghihilik, akala malalim ang tulog. Hindi. Karamihan na naghihilik, mababaw ang tulog niyan. Ganun ba yun? Dahil hindi nagto-total rest yung brains niya.
kaya nagkakaroon ng effect sa different parts of your body. Minsan it even leads to hypertension, but that's another topic. Pero talagang malaki yung role ng deep sleep sa atin in terms of our vision, our immunity natin for our vision. Hindi lang po immunity, ano? May mga kaibigan ako na sasailalim sa angioplasty. Ang laging sinasabi lang ng doktor sa kanila, huwag kang magpuyat, matulog ka ng eksakto. Ganun ba yun? Pati angioplasty, ano yan talaga eh. Kasi Doc, kasi kung talagang kailangan ng katawan natin ng time for repair, no? We have to be mindful of our body, no? I remember last few days ago, I was in Cebu. Topic din namin cancer din, no? And a lot of that can also be caused by stress, lack of sleep, no? Yung body mo hindi nakakapagpahinga eh. So nagkakaroon ng problema. So yan yung mahalaga sa atin. Kaya dapat na-address natin yung puyat, pagod, tsaka stress talaga. Yun daw natutulog ka basang buhok, nakaka-damage din daw ng mata yun. There are some stories about that, no? Pero minsan, sabi nga namin, ang problema mo lang dyan, pagbasa yan, mabaho yan pagkagising mo. But there's no direct correlation kasi, no? Yung tubig, tsaka yung mata. But except that, of course, pag natulog ka sa unan mo na basa yung unan. Buhok, mag-iiba yung amoy, no? Walang kinalaman sa mata yun, ha? Walang kinalaman. Hindi directly, walang direct. Ayan, oo. Teka muna, so paano ngayon tutulong ang postbiotic para ma-boost yung paglaban mo sa paghina ng mata? Yan. Actually, Kong, ang maganda kasi sa Ultabio, sa postbiotic, for example, yung Lactococcus lactis strain plasma, because it is a ang tawag dito, immunomodulator, it reduces also the inflammation in your body. So, kanina nabanggit ko yung correlation ng chronic na inflammation with your good vision. So, kapag controlled yung inflammation, you have a good immune system. Hindi lesser ang inflammation mo, then you have stronger chance, no, na mas ma-maintain mo yung good vision natin. Though I understand, hindi siya gamot sa baka lang kasi inumin ng mga tao lactococcus para luminaw yung mata. That's not how it is. No? It's more of preventing your eye to really magkaroon ng damage because of chronic inflammation. So that's how your Lactococcus lactis strain plasma can help. Plus again, nabanggit natin na talagang based on experiences and a lot of people are saying it's really the deep sleep that the Lactococcus lactis strain plasma has been contributing para mas maganda yung deep tulog natin, nakaka-regenerate, nakaka-recover yung katawan natin, nakaka-recover yung mata natin. So, marami kasi ako nabasa, sabi, pagka natulog ka ng nasa gilid, nakatagilid sa left side, mas maganda. Pero meron naman isang recent study na nagsasabi, hindi, dahil mas malapit yata yung heart sa, internal system mo, na hindi din ganun ka-advisable na laging natutulog sa left side. Ano ba talaga? Saan ba kami dapat matulog? Left, right? Kasi pagka tumihaya ka naman, maghihilig ka eh. Oo, kasi pag tumihaya ka, yung tang mo, magbabalik yan atras yan, kaya naghihilik yung tao. Yun. Anyway, yung paghiga, I think yung left kasi parang nadadaganan mo yung heart mo when we're talking about that. Pero I just forgot, no? Pero yeah, I think that's left is better because your stomach, it's more of effect on your reflux. Sa gastric reflux. Okay. Yun yung mayroong effect sa body position. So nababanggit nila yung heart kasi when you have gastric reflux, nararamdaman mo yan na medyo may sakit yan, no? So I remember when we were in Malaysia, no, we had attended a conference. The position of your sleep has effect on gastric reflux. Acid reflux yun. Yes, which is more common. Okay. Anyway, Sir Brian, thank you for joining us. Hindi ko na kayo didistorbohin at pwede ka nang bumalik uli ng tulog kung matutulog ka pa. Mag-exercise na si Sir Brian. Meron naka 8-8 sale naka-Lazada 8-8 sale. Talaga ha? Ano yung 8-8 so, sale? Hanggang 12. Ano yung 8-8 sale nyo? May discount siya. So, naka-discount siya ng 8-8? Ng 88? I think 10% yung discount natin.
Kasi nga August 8 kahapon. Akala ko naman dahil birthday ko kaya kayo nagbigay ng discount. Di ba? Thank you. Dahil birthday mo din. No? So meron tayong pa-cake. Okay. Sorry, quickly lang. Left side nga. Left side pagka ma-avoid yung gastric reflux. Ayan, na left side. So mas maganda pa rin left side kaysa tumihaya ka. Ano, ha? Pero paano mo nga, di ba, natulog ka sa left side, talagang iikot at iikot ka naman eh. Well, babalik ka na lang din. I mean, hindi mo naman iwasan. Hindi mo naman pwedeng pigilan yung sarili mo. Kung hindi, harangan ka rin. Harangan mo ng unan. Ayan, ha? Anyway. Or maghanap ka ng partner. Yan. Happy birthday, Kong. Salamat, Sir Brian. 45 ka na, no? Huwag naman tayong magsinungaling sa tao. 48. 48. Parang hindi naniniwala yung tawa mo eh. Sir Brian, maraming salamat ha. Ingat ha. Thank you, Angel. Thank you, everyone. Si Brian Posadas mula po sa Theoxis Health Ventures. Kung may mga tanong pa ho kayo, i-text nyo na lamang po sa 0917-110-6580. Meron ho tayong mga medical experts na nakastambay doon. Any question under the sun na may kinalaman po sa kalusugan, po pwede nyo itanong ho doon sa numerong yon. Maganda umaga, Pilipinas! Ang malakas stickering promo ay nasa PTEX entry sa may Imperial Residence Macapagal Boulevard. Doon sa mga gustong magpalagay ng sticker, plus a chance sa manalo po ng premyo, ang malakas stickering promo ay nasa PTEX entry sa may Imperial Residences sa Macapagal Boulevard. Maganda umaga, Pilipinas! Gobyerno hindi gumagamit ng excessive force laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon naman sa Department of Justice, detalye na balita mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning. Good morning, Boy. Babalikan natin si Boy. 5:22 ang oras sa buong kapuluan. Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 27 na makalipas sa alas 5 ng umaga. Balikan muna natin si Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Itinanggi ni DOJ Assistant Secretary at Spokesperson ng Miko Calabano na gumagamit na ang gobyerno ng excessive force sa paghahanap o pagtugis kay Kingdom of Jesus Christ Leader Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Calabano, walang malaking pwersa ng mga pulis ang ginagamit sa pagtugis kay Kibuloy. Sagot ito niyang na DOJ matapos almaham ng mga supporters ng religious leader ang umaniya marahas na pagpasok sa compound ng KOJC sa Davao City. Normal lamang daw ayon kay Calabano ang ginagawa ng PNP at NBI na magpadala ng dagdag na tao sa compound na ni Kibuloy para matiyak ang seguridad ng mga supporters ni Kibuloy. Ang layunin daw ng pamahalaan ay makuha siya upang madala sa korte at harapin ang kanya mga kaso. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Ginang pinatay sa sakal ang sariling mister gamit ang isang lubid sa bayan ng Kasiguran sa Aurora. Detalye na balita mula kay Grace Alzano, RH25. Grace. Angel, patay ang 46 na taong gulang na misis. Makaraang mapatay ito ng sariling mister gamit ang lubid. Batay sa report ng PNP Kasiguran na si Major Dennis Balbuena, nangyari ito sa gitna ng kanilang bukirin sa barangay San Ildefonso. Nagdilim ang paningin ng mister ng biktima makaraang magtalo ang mga ito dahil sa selos. Gamit nga ang lubid ay sinakal nito ang misis na naging sanhi ng agarang kamatayan ng biktima. Agad namang nadakip ang suspect at nakatakda ng sampahan ng kasong parricide. Ito si RH25, Grace Vera Sanzano para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayun, baliktad pala. So yung mister ang nanakal. Kaya dapat talaga yung selos na yan. Dapat sinasantabi yan para hindi humahantong sa karahasan. Maganda umaga, Pilipinas! Nabota sa LGU at isang kolehiyo lumagda ng MOA para naman sa mapag-aral ang mga pamilya ng mga mangingisda ng lungsod. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin.
May puntag ko yung Angel, lumagda na ng kasunduan ang nabuta sa Diyos at isang memorandum of agreement na mabigyan ng scholarship sa mga estudyanteng nabutenyo mula sa mga pamilyang mag-ista at sa Nabutas Polytechnic College. 10 mag-aaral agad kahapon ng hapon ang naging kwalipikado para sa ulirang pamilyang mag-ista scholarship sa ilalim pa rin ng Nabutas Scholarship Program na iginawad ng mga membro ng pamilya ng mga rehistradong mag-isda at magtagumpay sa taunang top 10 most outstanding fisherfolk search. Binigyan din ng pamalang lungsod ang mga eskala ng mga isda ng 16,500 allowance. Ito yung transportasyon at pagkain at 1,500 naman sa book spending kada academic year. Ayon kay Mayor John Richanco, ang eskala ng kabilang banda ay inasahang dadalo sa kanilang mga klase at aktibidad sa paaralan at pamamatili kahit papasa sa mga grado at tuparin ang iba pang mga gawain. Ako sa Edwin Dungin nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin. At sa lahat ho na bibigyan ng pagkakataong makapag-aral ng libre, ha? Huwag nyo sasayangin yan dahil sa hindi ho biro o hindi ho lahat na bibigyan ng pagkakataon na may pumapasan ho sa pagpapaaral sa inyo. No, ha? At sa mga magulang ho naman na nagsisikap na makapagpaaral ng kanilang mga anak, maraming salamat ho sa inyong pagpupursige na mapag-aral ang inyong mga chikiting, ano ha? Lalong-lalo na yung mga kapatid natin mga magsasaka, ha? Maraming salamat sa inyong pagsisikap na mapabuti ang kalagayan ng inyong mga anak. Magandang umaga, Pilipinas! Kaya ho sa mga LGU, dapat tinutulungan po natin ang ating mga farmers para lumakas ang loob nila na lalo pang magsaka, ano ha? Tulad halimbawa, dito po sa lalawigan ng Quezon, sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng sariling brand ng tsokolate o masarap na tsokolate ang mga magsasaka at mga magniniyog sa lalawigan ng Quezon. Ang Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ano nga ba ang Tangerine Chocolate? Ito po'y produkto ng mga magniniyog, ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. High value crop nila ngayon yan. Kaya dati umaasa lang sila sa kopra. Ngayon hindi na. Meron na rin ho sa kanilang mga MSMEs. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants. Ang mga raw material na ginamit ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi ko kasi ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Lalong-lalo na kapag mamibili ho tayo ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang loob ng mga magniniyog para siguraduhin na meron ho tayong food security. Tangerine Chocolate, gawang lokal, but taste and looks global. Magandang umaga, Pilipinas! 32 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Senior Warden Mariano Nagit. Happy birthday. Baliktad. Siya pala yung bumabate para kay Past Master Sergeant Oscar Potol. Ayan. Magandang umaga ho sa mga taga-Pagbilao, Quezon. Ay, sa mga taga Lucena City, ha. Kumusta na daw binabati ho nila si Dr. Kim Tan. Dr. Kim, kumusta ka na daw ho? Sabi ng mga maraming salamat daw ho doon sa inyong napaglilingkuran sa inyong mga libreng medical services, ha. Tinangunahan naman ni Vice President Sara Duterte ang pagbate para sa pagdiriwang ng Association of Southeast Asian Nations Day. Sa isang pangyayag, pinuri ng Vice Presidente ang kahalagahan ng Regional Bloc sa pagdadala ng kapayapaan at katiwasayan sa Southeast Asia sa pamamagitan ng unity. Ayon kay VP Inday, hindi lamang ito nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga bansa, kundi nagbibigay din ng pag-asa para sa matatag na hinaharap. Isa din sa mga bumati, sina U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, Canadian Ambassador David Hartman at iba pa na pawang umaasa na mas mapapalawig pa ang matatag na ugnayan ng mga bansa sa mga susunod na taon. Ang Asian Day ay ang pag-alala sa founding anniversary ng Regional Bloc na siyang ipinagdiriwang tuwing 8 ng Agosto. Ang dami palang pinagdiriwang pagka-August 8. Tuloy naman ang pagbibigay tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lokal na pamahalaan sa Bataan at Cavite na naapektuhan ng oil spill. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD,
Simula pa lamang ng oil spill ay iniutos na ni Secretary Rex Gatchalian ang pamamahagi ng relief goods sa mga apektadong LGU. Iniulat nila na naipamahagi na ang mahigit sa 10,000 family food packs na inirequest ng mga lokal na pamahalaan ng Limay at Maribeles, Bataan. Samantala, nasa 25,000 family food packs din ang naipabot naman sa provincial government ng Cavite na inabot din ng tumagas na langis. Pero maliban sa pagkain, inaasikaso din ng DSWD ang pagbibigay ng iba pang uri ng tulong gaya ng first aid, emergency cash transfer at cash for work. Marami pang iba. Sige, 38 na makalipas ang alas 5 na umaga. Dapat magandang tulog ho natin kasi sabi nga pagka magandang tulog, nabubus ang ating immune system. Kaya dapat mag-ultabayo. Anytime po pwede naman ho kayo mag-take ng ultabayo pero sabi ho na madalabasa, 2 kapsula bago ho matulog, makatutulong para mas maganda ho yung tulog natin. Ano ha? Ang ultabayo po ay ang postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na inaral po ng mga dalubhasa mula sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. At kapag pumasok po ito sa ating katawan, ina-activate nga po yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Kung kaya't nakatutulong ito para maitabo yung mga toksin sa ating katawan, nakatutulong para magkaroon tayo ng magandang tulog, magkaroon ng sapat na lakas sa kinabukasan. Available yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang ninyo, nagaling po yan sa Tioxis Health Ventures. Ang mga concerns ninyo, mga katanungan, pwede ho nyong i-text sa 0917-110-6580. Samantala, ang mga interesado namang bumili dito po sa Pilipinas, available yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Sa panahon na matindi ang problema natin sa puyat, pagod at stress, lalong-lalo sa mga kumakayod, kalabaw, araw-araw, dapat magkaroon tayo ng kasanggaang ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Mahalagang paalala, ang ultamayo hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 39 na makalipas ang alas 5 na umaga. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Ayon, may nahuli na si Sherwin Alparo. Sherwin, good morning. Ay, bakit tutot? Via Zoom si Sherwin. Ayan, nasa may PTX entry sila sa may Imperial Residences yan po sa may Bagal Boulevard. Ayan, may na si Sherwin. Sherwin. Teka muna at umiinom lamang po ng salabat si Sherwin para mas maganda ang dating sa atin. Sherwin, nasa ano? Yes, magandang umaga. Ayan. Malinaw ka na, Sherwin. Go ahead. Go. Yes, Kuya Angel, magandang umaga. Loud and clear. Naririnig ka na, Sherwin. Ayan, ako, Kuya Angel. Ako, napakalakas ang hangin kasi dito sa may Makapagal Boulevard. Pero malakas man ang hangin, may mas malakas. Dahil malakas na nanalo na naman itong isa nating kababayan na taxi driver. Magandang umaga, pangalan niyo po? Jonathan Liba. Si Tatay Jonathan Liba. Tatay Jonathan, palagi ka nakatuloy sa DZRH. Araw at gabi. Araw-gabi. At sino ba pwede mga announcer sa umaga? Si Kong Angelo Palmones. Congressman Angelo Palmones, meron kang 1,000 pesos. Yan ha. Tsaka meron kang payong na po dahil importante ngayong panahon ng tag-ulan ng payong. Meron kang DZRH umbrella. At syempre meron kang DZRH grocery bag. Kaya naman, congratulations na naman sasabi kay Kuya Angel. Maraming pong salamat po, Angel. Teka muna, Sherwin. Maraming pong salamat. Pang-5 na to. Saan ang ruta? Pang-5 mo nang nanalo. Pang-5 na? Grabe rin. Ang talas talaga. Siguro kumakaripas ito pagka ano ha? Kanina, nung Harrison Plaza. Saan? Harrison Plaza. Nasa Harrison Plaza siya. Wala na Harrison Plaza. FB Harrison. Yung Pagda Harrison Plaza, ando daw siya sa meeting ni Pagda Harrison Plaza kanina. Parating niya yung nandito ang DZRH. Tulog ako doon. Tulog. PIPX to. Sa mga lugar. Sherwin. Sherwin,
paano yan? Hindi na puno ng sticker yung kanyang taxi. Puno na, halos yung likod. May nakikita ka pa ba sa windshield kapag meron pa kasa pa. Makakita pa. Meron pa daw naman sa harapan. Ayan, sige. Yung sa likod na puno na ang Kuya Angel. Ano ito? Sarili niya yung taxi? Sarili niya yung taxi, Sherwin? Boundary po, boundary. Boundary. Ano yan? 1K araw-araw. Magkano? 1,000 araw-araw. Solo. Solo. So hindi so straight pa. Straight yan. Straight o half seat? Straight o half seat? Depende sa katawan po. Depende sa sipag. Pag kumita ng maga, uwi ng maga. Pag hindi pa, sagad-sagaran. Saan umuwi? Kaya ngayon, may boundary na. Uwi na. Saan uuwi? Saan uuwi? Las Piñas po, Las Piñas. Kanino uuwi pala? Kanino uuwi? Siyempre, sa number 1. Number 1. Ayan, okay. Ang ganda ng ngiti ni. Ang ganda ng ngiti no, kuya, kasi nakakadalawang panalo na pala. Ano to? Pangalawa? Pangalto? Panglima na po, panglima. Naku, panglima na pala. Mapabilisan lang talaga na. Ibang klasiko. Pag nakatutok lagi. Laging yung namomonitor ko sa Ay, nako, Sherwin, naghahang na. Masama talaga yung signal, ano ha? Anyway, malakas ang hangin. Dito sa may Makapagal Boulevard, parang nagbabanta yung ulan. At napakalakas biglang mga bugso ng malalakas na hangin. Dito sa Makapagal Boulevard. Sige. Naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, sumutok lang sa Diesel H Max Malakas promo. Baka kayo na susunod dating winner ng 1,000 sa Diesel H Malakas. RS number 6. Sullivan Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Sherwin. Ayun, nagtatanong naman yung mga taga-Binangonan Rizal, kailan daw mapupunta doon si Sherwin Alparo. Ano? Anyway, para ho sa mga taga-Binangonan at mga kalapit na bayan, dyan po sa lalawigan ng Rizal, nag-iintay ho sa inyo ang St. Monique Ballet, the most prestigious project dyan po sa Binangonan Rizal. At meron ho silang newest model townhouse na Bianca. Isa pong 2-story house with balcony. Ang lot area po nito 45.5 square meters pero may 2 hanggang 3 bedrooms. At pwede ho nyo ma-avail through Pag-ibig Financing ng less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Ang kagandahan ho nito, pag labas mo ng pinto, punta ka sa ng balkon, nature ka agad makikita mo. Tsaka lamig ka agad dyan sa Binangonan Rizal, di ba? Makakatipid ka sa aircon. Pagkatapos, nandun pa ho yung mga world-class amenities ng St. Monique Ballet. May clubhouse, may swimming pool, at basta marami ho mga amenities na po pwede ho ninyong pakinabangan kung kayo po ay matitira dyan po sa... may simbahan pa! Oo, may sariling simbahan doon sa loob ng St. Monique Ballet dyan po sa Binangonan, Rizal. Maganda umaga, Pilipinas! Dagdag benepisyo ng mga manggagawa dapat ay sulong sa kabila ng all-time low unemployment ayon po sa Trabaho Party List. Detalye ng balita mula kay Jel Parosa, RH52 Jel. Pinuri ng Trabaho Party List ang kasalukuyang economic policy ng Marcos administration ngayong nakamit muli nito ang makasaysayang all-time low na unemployment rate ng Pilipinas. Napagtagumpayan pa umano lalo ng pamahalaan ang direksyon nito sa ekonomiya matapos makamit ang ikalawang pinakamataas na gross domestic product growth o paglago ng ekonomiya sa buong mundo. Ayon kay Attorney Filemon Javier, tagapagsalita ng Trabaho Party List, di maitatanggi kung gaano kahirap ang mga minanang pandaigdigang hamon ng gobyerno kaya't malinaw na tama ang tinatahak nitong polisiya. Ikinatuwa ng grupo ang 96.9% employment rate base sa ulap ng Philippine Statistics Authority, bagay na nakahanay umano sa mga plataforma nilang pagpapalakas ng kalidad ng trabaho, disenteng sahod at maayos na non-wage benefits. Iginiit din ni Attorney Javier ang kahalagahan ng Build Better More infrastructure program ng Marcos Admin matapos i-report ng PSA na nagkaroon ng tinatawag na construction boom. Ayon sa ahensya, nakapagtala ito ng pinakamataas na increase ng 16.1% sa gross fixed capital formation sa industriya ng konstruksyon noong ikalawang quarter ng taon. Kinilala rin ang Trabaho Party List na tagumpay ng administrasyon matapos itong makapagdagdag ng halos 1 milyong trabaho sa bansa
kumpara noong nakaraang taon, partikular sa sektor ng konstruksyon. Dahil dito, iginit ni Atty. Javier na dapat pa rin tutukan ang pagkontrol ng inflation at pagpapaganda ng kalidad ng trabaho na kabilang sa mga most urgent national concerns ng mamamayan. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Edniel. Para ho sa mga taga Switzerland na nakatutok sa atin, ang oras sa Pilipinas, 5:47 na. Si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 7 minuto na lamang bago po mag-isa sa umaga. Yung mga fish vendor daw po ng Parañaque, nabubulukan na ng mga paninda dahil sa tumal ng benta ng mga isda na tinatapon na lang nila. Bakit hindi ginawang tuyo na lang? Alamin natin ang balita mula kay Giselle Recoport, RH15. Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Hindi lang bagsak presyo ang iniaangal ng mga vendor ng isda dito sa Kabiyasan Public Market sa Parañaque dahil sa takot sa oil spill. Ang kanila kasi mga paninda nabubulok na sa tumal ng demand kaya kailangan nilang itapon. Ayon sa mga nakapanayan natin tindera, umaabot ng 4 na araw ang kanilang mga paninda dahil inaayawan na ng mga consumers. Hindi na nga raw sila nakababawi sa kanilang puhunan. Nilalangaw pa ang kanilang tinda dahil sa oil spill na hindi pa man nakararating sa Manila Bay. Ang tulingan, bagsak presyo ngayon sa 120 pesos ang kada kilo mula sa 160 pesos noon. Ang dalagang bukid mabibili ngayon sa 300 pesos ang kada kilo mula sa dating 360 pesos. Ang matambaka, 160 pesos ang kada kilo mula sa 380 pesos ang kada kilo noon. Ang hasa-hasa, bagsak presyo sa 280 pesos ang kada kilo mula sa 420 pesos noon. Ang salaysay mabibili na lang sa 160 pesos ang kada kilo mula sa dating 300 pesos habang ang yellow naman 160 pesos ang kada kilo mula sa 320 pesos ang kada kilo noon. Ang galunggong naman mabibili ngayon sa 200 pesos ang kada kilo mula sa 280 pesos. Ang tilapia nakapako sa 140 pesos habang ang bangus ganun pa rin 190 pesos hanggang 220 pesos ang kada kilo. Pero ang kanilang hango sumisipa na rin mula sa Batangas. Ito si Giselle Recoport para sa DZRH. Yes, Kuya. Bakit ayaw nila i-process? Ayaw nilang, hindi ba pwede gawing tuyo yan? Di ba? Ilagyan ng asin? Para ano? Ano yung nabubulok? Yung mga, kasi Kuyang Angel, ang paliwanag ng mga tindera dito, hindi ba't mababa nga yung demand, walang bumibili. So nagtatagal yung mga paninda nila ng 4 na araw, 1 linggo. So maamoy na, mabaho na, hindi na rin pwedeng iproseso. Ay, kaya ganun? kailangan na nilang itapon, oo. Oo, sana bago pa, di ba? Kung halimbawa, sabagay, naghahabol sila ng benta, ano ha? Tama. Tama. At least ang bangus, pwede mong idaing. Di ba? Wala namang problema Kuyang Angel sa bangus at tilapia dahil ang mga vendor dito doon sa Batangas nila hinahango kahit na yung kanilang hango doon meron na rin daw tubo pero nakapako pa rin yung presyuhan kagaya noon dito sa Kabiyasan Public Market. Tsaka yung tulingan halimbawa, hindi mo naman po pwedeng pwede siguro pangat, di ba? O kaya sinaing ba yan sa Batangas? Oo. Yes, sinaing. So alin doon ang nabubulok? Yung mga kagaya Kuyang Angel ang mga binanggit ko, tulingan, dalagang bukid, hasa-hasa. Yes, dahil umaabot nga ng ilang araw Kuyang Angel dito sa palengke. Sayang pwedeng fishbowl yan. Oo, siguro pagka mga 3 araw na, kaya lang talaga naghahabol sila. Tsaka syempre yung iba walang capacity naman talaga na mag-store na matagal. Mabawi yung kanilang puhunan, Kuyang Angel, umaasa lang din yung ilan sa kanila sa 5-6. Naku! Bakit? Di ba may SB Corporation na pwede silang puntahan? Kaya nga, Kuyang Angel, alam mo, tinatanong ko nga sila, dapat yung mga ganito na nalalatayan din yung kabuhayan nila, scare pa lang, takot pa lang sa oil spill, dapat ito'y ina-action na rin ng lokal na pamahalaan Sige, dulog nga natin. Sino bang mayroon ng Parañaque yan, ha? Yes, Kabiyasan Public Market. Dapat may ayuda na kaagad. Sige, pinatatawagan na natin kay Malu, ha? Oo. Ma'am Giselle. Salamat, Kuyang Angel. Salamat, thank you, Ma'am Giselle. Si Giselle Recoport na nandyan po ngayon sa Parañaque Market. Oo nga, kawawa din,
Siyempre, gusto mo makabawi dahil 5-6 lang yung puhunan eh. Ganda Umaga Pilipinas! Ay nako, doon ho sa mga stakeholders ulitin ho natin ngayong araw nito, magpupulong ho dyan sa Department of Agriculture para pag-usapan yung mga protocol kaugnay po ng gagawing field vaccination para po sa African Swine Fever vaccine. Okay na, marami ho kasing kailangan maliwanagan, lalong-lalo na kung yung bang mga dating naipadala dito na sinasabing expired na gagamitin pa. Kinakailangan mag-monitor ho kayo. 2x2 sa TCS Balita, susunod na sa ilang saglit. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito, siya muna, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay Leo Tolstoy, isa pong Russian writer. Ang sabi niya po, the strongest of all warriors are these two, time and patience. Dapat ho talaga kinakailangan meron tayong mahabang pasensya at meron ho tayong ginugugol natin ang tama ang oras. Ano paano po? Happy weekend! Taling ko magkarinigan tayo alas 4 sa Radyo Henyo. 2 minuto na lamang, 6 na umaga. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!